Sabi ko in this video, bibili ako ulit nito kasi yung mga nabili ko online na mga Chinese brand ay hindi katanggap-tanggap ang quality including safety. Kaya ito na, bumili ako ng bago. Ito na yung bagong exhaust fan ko by 3D, kamukhang kamukha at eksakto-eksakto yung size niya tulad ng aking lumang exhaust fan. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Kagaya ng sinabi ko sa previous video, siguraduhin natin na matibay yung case ng ating exhaust fan. Lalo na kung ilalagay natin to sa ceiling. Iwasan natin yung madaling mayupi at mabasag ang case. One tip, subukan i-twist ang mga plastic parts like the cover kung malambot ba ito o hindi. Pag malambot, ibig sabihin di matibay. Also, kailangan merong safety features ang fan para iwas sunog. Considering na sa kisame natin to ilalagay, siguraduhin natin na merong safety fuse ang motor like the temperature o thermal fuse o heat fuse. Ito'y bibitaw o mag-cut off ng kuryente kung masyadong mainit na ang motor. By that, maiiwasan ang sunog. Kung magpalit ng bagong fan kagaya ko, siguraduhin na eksakto yung measurement, lalo na yung tinatawag na mounting dimension. Ito yon, yung gilid niya. Ito yung mounting dimension. Ito yung ipapasok sa butas ng kisame. Kung existing na yung butas sa kisame nyo, kailangan ang mounting dimension ng bagong fan ay hindi mas maliit kaysa butas, otherwise di mo makabit sa kisame. For this model, the mounting dimension is 20 cm by 20 cm, although the whole frame ay nasa about 25 by 25 lang at lalim na 17 cm. Another consideration is yung size ng outlet dito, yung air outlet dito. Dapat ito'y mag-fit sa existing na duct pipe. Para sa fan na ito, ang air outlet ay nasa 96 mm ang diameter. This fan has 30 watt power rating, meaning konsumo nito is 30 watts per hour. Kung gagamitin mo to buong araw, about half kilowatt ang babayaran mo. But in most installations, sandali lang naman aandar ang exhaust fan. Sa mga comfort rooms, kinabit ang exhaust fan sa switch ng light. Kung i-on yung light, mag-on din yung fan. By that, sigurado na hindi umandar palagi ang exhaust fan. In my case, nilagay ko to sa area na pupuntahan ng amoy mula sa kusina. To automate the fan, ginawa ko, I link the fan using a smart plug with my air purifier. Pag makadetect ng masamang amoy ang air purifier, kahit di galing sa kusina, i-trigger nito na mag-on ang exhaust fan. Ginamit ko ay isang Xiaomi smart plug. Makikita dito sa Mi Home app ang aking exhaust fan ay naka-plug icon. If you open it, ganito ang kanyang mukha, plug talaga. From here, you can turn on and off the fan or set time. Kailan mo gustong paandarin ang fan. May schedule dyan. As I've said, I use automation. Makikita dito sa automation ang daming automation rules na aking ginawa. Mga conditions to, kailan mag-on o mag-off ang exhaust fan. For example, itong pinakababa, yung pinakahuli, if the particulate matter 2.5 in the air is more than or higher than 25, the exhaust fan will turn on. Yung particulate matter is measured by the air purifier. So mag-on yung exhaust fan para higupin nito ang hangin sa loob palabas. Then meron din dito lower than 20. So kung yung particulate matter ay bababa below 20, so, mangyari, i-off niya ang exhaust fan. Yung below 20 or below PM20 is considered an excellent air indication. Hindi lang air or smoke ang kayang palabasin ng exhaust fan mula sa ating bahay. Pwede rin ang init sa loob nito. Kaya dito sa pinakauna na automation rule, nakalagay dyan, if living room higher than 70, ang ibig sabihin nito is pag yung humidity is higher than 70%,
magto-turn on din yung ating exhaust fan. Ganon din sa temperature. If the temperature is higher than 32 degrees Celsius, mag-on din yung ating exhaust fan. Now, kung bababa ang temperature to 33 or lower than 33, subalit 32 and below, mag-turn off din yung exhaust fan. Ang dami mong magawa na automation actually. Take note, I use smart plug and air purifier na puro Xiaomi. Ang gagandahan nito, Xiaomi is linked to Google Home, so I can use my Nest Hub to provide voice prompts whenever the fan is on and or it's off. Exhaust fan is on. Ang kagandahan pag merong exhaust fan sa bahay at nakalink sa sensor, maiiwasan natin ang poisonous gas. For example, carbon monoxide. Kung meron kang smart CO sensor, then pwede ito ma-automate to turn on the exhaust fan. Mas maganda rin yung kung meron kang gas sensor para pag may leak sa LPG tank, pwede ipapalabas ng exhaust fan ang gas automatically. Yung air purifier kung magaling mag-detect ng other gases including smoke o usok mula sa labas and also muriatic acid. Muriatic acid. Exhaust fan is on. And my exhaust fan is on. See that? So it will trigger the fan to turn off now that the PM 2.5 is lesser or lower. Exhaust fan is off. When I bought my old exhaust fan in 2021, nasa over 900 pesos lang ito. After about 4 years, di bumaba ang presyo nito. Mas mahal pa nga ito ngayon eh. Nasa 1,500 pesos ang bili ko nito mula sa official online store ng 3D Appliances. Ibig sabihin, marami pa rin ang bumibili nito. Share your experiences about ventilation in your homes in the comment section below. Daghang salamat, bye!